May dalawang tindahan ngayon na tahimik, making waves in the retail industry sa Pilipinas. Hindi sila nasa mall, hindi sila bongga, walang bagger, walang masyadong display, walang labis na dekorasyon. Pero ang dami na nilang grocery chains. Lahat sila, yung mga kalaban nila na mga malalaki, single-digit growth. Pero sila, double-digit. As a matter of fact, si Dali po ay 34.1 billion in sales noong 2024. Lumakas po ng 57%. Si OSave naman po, 13.6 billion. Lumago na over 134% in 1 year. So, ang dalawang ito ang kumakain na ng market share na kalaban nila sa Pure Gold, di ba? Mga Metro Retail stores, di ba? At mga SM Retail, yung mga maliliit na stores. Paano nangyari to at ano ang kanilang sikreto? Pag-usapan natin ito. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Ngayon pag-uusapan natin isang format na negosyo na nagmula po ng Germany, dinala ng Swiss entrepreneurs dito sa Pilipinas. At ngayon, ginagawa na rin ng Gokong Wei family para labanan to. Ito yung tinatawag na hard discount war ng Pilipinas. Alam mo, ito yung mga makikita natin mga parang mini grocery po siya. Pero paano ito nagsimula lahat? Nagsimula to mula sa bansang Germany noong 1946. Dalawang magkapatid po ang nagbukas ng grocery, si Carl and Theo. Ito ang naging Aldi. Ang prinsipyo nila, tatanggalin po nila lahat ng mga hindi kailangan. Walang fancy display, walang maraming SKU na confusing, walang masyadong advertising. Dali. Actually, it came from the word called Aldi. Kaso lang sa Pilipinas, pag Aldi sasabihin mo, parang hindi pero Dali o Dali, di ba? Para sa Pinoy, mas mabilis matandaan. Nag-start sila ng 2020. Ang pangalan mismo ang nagsabi ng lahat, no? Kasi lahat madali. As a matter of fact, sa Dali stores lang, imagine mo, they have, I think, 900 to 1,000 stores. Sa OSave naman, they have 750 stores already. Si Dali, lumampas na sila sa isang traditional retail sales groups, no? In terms of growth and momentum. Habang yung mga, yung kasabayan po nila o nauna sa kanila, Pure Gold, SM, Robinsons Retails, ay single-digit growth. Kaya mabilis po ang disruption po ng ganitong model. Ito yung tinatawag na hard discount model na mas mura siya compared to the others. So, kung titignan po natin naman, no, sa may Santa Rosa, Laguna, ito po yung pinakaunang Dali store po noong February of 2020. Isang buwan lang, nag-lockdown. Habang nagsasarang malls, ang neighborhood stores ang naging lifeblood ng community. Imbis na pumunta kasi nga hindi nga pwede. Pero actually, tama ang timing po nila. Ano naman tong tinatawag na hard discount model na ginamit po nila? Okay, so siguro if you're an entrepreneur, get paper and pen already. You can start taking notes at baka may mapulot ka. Number 1, simplicity. When you say simplicity, yung limitado po yung kanilang SKUs, yung mga kanilang product categories. Walang fancy display, tapos para mas mabilis self-service, minimal advertising, tapos naka-strategic siya sa mga communities. Kung mapapansin nyo, malalapit sila sa mga villages, di ba? Sa mga schools. So, in other words, ang goal po nila ito, mas mababa po yung OPEX or operating cost para mas affordable ang price. So, kung titingnan po natin, ang Dali po ang naging pioneer nito. So, pumasok sila sa mga underserved market, sa mga rural, mga peri-urban expansion. Si OSave naman po, syempre, medyo kumopya. Nagsimula naman sila dito ng 2021. Sinuportahan po sila actually ng Gokong Wei Group of Company. So kung titignan po natin, hindi sila lang ang nagko-compete, hindi lang si Dali at saka si OSave. Okay, ang tunay na kalaban, yung mga retail system right now, like yung mga maliliit, di ba, yung SM Retail, Pure Gold Price Club, yung Metro Retail Stores Group. Pero alam nyo ba, habang lumalaki itong mga stores na ito, actually, kung titignan po natin, hindi pa sila fully profitable. Bakit nagtatayo sila ng negosyo kung hindi pa sila fully profitable? Kasi lahat ng kinikita na binabalik nila sa negosyo. Bakit? Ang goal nila is expansion. Oo, hindi sila nagtatayo lang ng stores. Alam mo, strategy na to get market shares. More stores, more supplier leverage, mas bababa ang cost nila. At the same time, more customers, more stores, more supplier leverage, bababa ang cost nila, more customers, paikot-ikot lang po siya. So ano po yung mga lesson na kailangan po natin matutunan? Hanapin po natin yung mga underserved market. Guys, kung meron kayong mga magagandang idea, huwag nyo nang kopyahin yung mga malalaki. Kasi you should not function based on your weakness, but you should function based on your strength. Ang ginawa nila, syempre, kung makikita mo yung mga product nila, mas affordable, pero quality naman. Number 2, tinanggal po nila
yung mga tinatawag natin na unnecessary. Like for example, advertising, yung mga ganon. Wala naman sila advertisement Nakikita nyo? Wala. So tinanggal po nila yung mga cost na hindi naman talaga kailangan. And number 3, ang ginagawa nila, once they make money, ang binabalik sa negosyo. Probably they're not profitable nowadays, pero darating ang panahon pag nagkaroon na sila ng tinatawag na maraming pang-branches, doon na talaga sila kikita. Kaya kung nakita nyo po ang mga stores na ito, Dali or O-Save sa neighborhood mo, hindi lang itong tindahan. Ito ay napakaganda ng concept, napakaganda ng modelo. Ito ay nagbabago ng retail landscape ng Pilipinas na hindi napapansin ng iba. Kaya ang tanong, how can you bring down your cost? How can you make it more efficient? How can you really still function na hindi magastos pero makukuha mo pa rin ang end goal mo na kumita? Sana natuto kayo sa episode na ito at kung may mga comments kayo, please do make comments regarding this episode. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.